Magandang araw sa iyo. Meron tayong mga materyales dito na nagtatanong ng isang bagay na sa unang basa parang baliktad. Hmm, Madalas kasi iniisip natin na ang pinakamalaking kalaban ng isang mission, mhm, 'di ba, yung mga hadlang sa labas, mhm. yung mga kritiko, yung mga pagsubok. Oo, yung mga external factors. Pero paano kung hindi? Paano kung ang pinakamalaking banta ay ano, wala sa labas kundi nasa loob mismo natin? At yan mismo, yan ang sentro ng mga binigay mo sa aming sulatin. Ang tanong na binibitawan nito, at medyo provocative to, ay, what if the greatest threat to the mission of God today is not hostility from the world, but shallow formation within the church itself? Nakakagulat yan isipin. Oo, yung ideya na baka ang sarili nating paghahanda o yung kakulangan nito ang siyang pinakamalaking hadlang. Eksakto. Kaya ang misyon natin ngayon ay himayan yung konseptong yan. Ano ba itong mababaw na paghubog o shallow formation? At bakit sinasabi ng mga source mo na mas delikado pa ito kaysa sa mga direktong pag-atake? Mhm. Titignan natin yung pagkakaiba ng panandaliang sigasig, yung passion, at ng pangmatagalang katatagan. At kung paano ba talaga magkaroon nung huli. Sige, simulan natin sa isang bagay na familiar sa marami sa atin. Sinasabi ng mga sulatin na nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan, napakagaling nating mag-umpisa. Oo. Magaling tayong magpaalab ng damdamin, di ba? Puno yung mga conference, puno yung mga notebook sa mga pangako, lahat tayo inspired. Pero may isang linyang tumatak talaga sa akin. Passion does not equal preparation. Ang sigasig ay hindi katumbas ng paghahanda. Yun. Alam mo, parang yung New Year's resolution. Enero aguno, puno ang gym. Lahat may passion na maging healthy. Oh, totoo yan. Pero pagdating ng Marso, bilang na lang yung nandun. Ganun ba yung punto dito? Na yung paunang excitement kahit gama kasinsero ay hindi sapat. Ganyan-ganyan nga. At ang ganda ng analohiya na ginamit sa source, galing sa Mark chapter 4. Inihalin tulad niya ito sa kwento ni Jesus tungkol sa manghahasik. Mm. May mga binhi na nahulang sa mabatong lupa. At ang sabi doon, tinanggap nila yung salita ng may galak, may passion. Pero dahil mababaw lang yung lupa, walang lalim yung ugat. Walang kinapitan. Walang kinapitan. Kaya pagdating ng init ng araw o ng pag-uusig, pagdating ng mga problema, nalanta agad. Teka, yung parting yan ang gusto kong linawin. So, hindi pala issue dito yung sinseridad. Kasi sabi mo, tinanggap nila ng may galak. Oh, So, totoo yung naramdaman nila. Ano yung problema? sinasabi ng source na hindi ito failure of sincerity, kundi failure of soil. Okay. Ang problema ay hindi yung binhi o yung paunang pagtanggap. Ang problema ay yung lupa na pinaglagyan. Mababaw, walang sapat na lalim para suportahan yung paglago kapag naging mahirap na yung sitwasyon. So, parang apoy na unti-unting humihina kapag ang panalangin ay nagiging paminsan-minsan na lang? Oo, o kapag yung pagsunod parang negosyasyon na. Hindi ang biglaang pagtalikod. Madalas, resulta yan ng ugag na hindi lumalim. Dahan-dahang paghina. So, kung yung sigasig pala, pwedeng maging bitag? Anong nangyayari sa mga taong nahuhulog doon? Sa mga taong may mababaw na lupa, anong itsura niyan sa totoong buhay? Dito na pumapasok yung konsepto ng the gap o yung puwang. Okay. Ayon sa source, ito yung malaking espasyo sa pagitan ng paunang commitment, yung oo mo nung una, yung pangako mo, at ng pangmatagalang komisyon, yung aktwal na pagsasabuhay ng misyon sa araw-araw. Marami raw ang nagsisimula sa commitment pero hindi umaabot sa komisyon, naiiwan sila sa gitna, doon sa puwang. Ito yung tinatawag na burnout, yung mga taong sobrang galing sa simula, sila yung leader, sila yung pinaka-committed, pero pagkatapos ng 1 o 2 taon, sila yung unang nawawala. Yun nga, Hindi dahil nagbago yung paniniwala nila, kundi dahil... nauubo sila, pagod na. Eksakto. At ito ang pinakamahalagang distinction na ginawa ng source. Ang tawag dito ay formative failure, hindi moral failure. Ulitin mo yon. Formative failure, hindi moral failure, hindi itong nangangahulugan na masamang tao ka, na nagkasala ka, o na tumalikod ka.
Ang ibig sabihin ng formative failure ay may pagkulang sa proseso ng paghubog. Wow! Parang nagpadala ka ng isang sundalo sa giyera na puro tapang lang ang dala pero walang training. Kahit gaano pa siya kapatriotic, mauubos at mauhubos siya. Ang laking bagay niyan pakinggan. Kasi madalas kapag may napapagod o umaayaw, ang unang naiisip natin o nila ay siguro mahina ang faith ko. Oo, yung self-blame. Oo, siguro hindi to para sa akin, nagkakaroon ng guilt. Pero yung ideya na baka hindi ikaw ang may problema, kundi yung sistema ng paghanda sa'yo, that's liberating. It is. At kinokonekta yan sa sinasabi sa Romans 5 na ang paghihirap daw ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagkatao o katatagan. Pero May pero. may pero. Hindi otomatiko yan. Hindi lahat ng paghihirap ay otomatikong nagpapalakas. Kung walang tamang paghubog, ang paghihirap ay nagbubunga lang ng pagkasira. I see. Ang formation ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan na i-convert yung hirap para maging lakas. Okay, malinaw na sa akin yung problema. Nakikita ko na yung panganib ng pagiging mababaw at yung gap na sinasabi mo. Ngayon, punta tayo sa solusyon. Ano ba talaga itong formation na binabanggit nila? Paano ito naiiba sa pag-attend lang ng maraming seminar o pagbabasa ng libro? Ang ganda ng definition dito. Inilalarawan ito bilang ang mabagal na gawain ng Diyos sa paghubong ng isang tao mula sa loob palabas. Mabagal? Ang emphasis ay sa salitang mabagal at mula sa loob. Sa kultura natin ngayon na gusto lahat ay instant, para may life hack pa sa lahat, itong ideya ng mabagal na proseso ay radikal. Totoo. Hindi ito checklist ng mga dapat gawin. Ito ay isang transformasyon ng pagkatao. At ang ginamit na modelo ay si Jesus at ang mga disipulo niya, di ba? Na-realize ko, 3 taon silang magkakasama. 3 taon. Hindi niya sila binigyan ng weekend retreat tapos sinabing, okay, sige, baguhin niyo na ang mundo. Yun mismo. 3 taon ng paglalakad kasama sila, pagkain kasama sila, pagtutuwid sa mga maling akala nila, pagdadasal para sa kanila. Ito'y isang relasyonal at holistic na proseso. So, hinuhubog talaga yung buong pagkatao. Oo, hinuhubog ni Jesus ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang emosyon, ang kanilang mga gawi hanggang sa maayon ito sa kung sino siya. Yun ang formation. At dahil mabagal at malalim, naging matatag. Ibinubuod ng source ang pagbabagong ito sa 3 tarirala. Una, kailangan daw nating lumipat mula sa sigasig lamang patungo sa tunay na paghubog. Parang beyond enthusiasm toward formation. Tama. Pangalawa, mula sa mga isahang moments, yung mga biglaang spiritual high sa isang event, patungo sa isang tuloy-tuloy na movement. Beyond moments, toward movements. Okay, so hindi na tayo naghahanap ng susunod na malaking event. Kundi nagtataguyod ng pang-araw-araw na paglago. At pangatlo, na para sa akin ay pinakamahalaga, mula sa basta na lang pagpapadala ng mga tao, Patungo sa pag-aalaga at pagpapanatili sa kanila. Beyond sending, toward sustaining. yan, madali kasing sabihin na humayo ka. Pero ang mas mahirap na tanong ay, paano ka namin susuportahan para manatili kang tapat at mabunga sa mahabang panahon? Yan ang puso ng formation. At dito natin nakikita ang isang malaking kabalintunaan sa panahon natin. Ayon sa source, meron tayong access sa mga resources, internet, social media, na hindi man lang pinangarap ng mga naunang henerasyon. Oo naman. Pero kasabay nito, ang ating mga sistema ng paghubog ay napakarupok. At ito yung linyang kumurot talaga sa akin. Our platforms are growing faster than our character. Wow! Mas mabilis lumaki ang platform natin kesa sa pagkatao natin. Yes. That's a heavy thought. Ang daling magkaroon ng followers pero ang paghubog ng karakter para maging karapat-dapat sa followers na yun, ibang usapan na. Ibang usapan.
So, this all sounds great conceptually. Pero baka iniisip mo ngayon, parang ang laki naman ito. Paano ako magsisimula? Nakakatuwa na yung mga materyales ay hindi tumigil sa problema. Nagbigay sila ng mga napaka-practical na hakbang. O nagbigay sila ng 5 konkretong bagay na pwede mong simulan ngayon din para makalabas sa cycle ng sigasig na nauuwi sa pagkapagod. Okay, ano yung una? Ang una ay linawin ang iyong pagkakakilanlan bilang saksi. Ang instruction dito ay simple. Sumulat ka ng isang talata tungkol sa kung sino ka kay Kristo at kung paano nito binabago ang paraan ng pagkilos mo. Teka, bakit dyan nagsisimula? Bakit hindi sa ano ang gagawin ko? Bakit kailangan sino ako muna? Dahil ayon sa source, ang identidad ay laging nauuna sa aktibidad. Kung ang ginagawa mo ay hindi nakaugat sa kung sino ka, madali kang mapapagod dahil ang motivation mo ay performance. Ah, okay. Makes sense. Pero kung malinaw sa'yo na ikaw ay anak ng Diyos, na minamahal, na tinawag, ang mga gagawin mo ay magiging pag-flow na lang mula sa katotohanan yon. Hindi isang bagay na kailangan mong patunayan. So yung pag-alam kung sino ka ang nagbibigay ng pundasyon na hindi kayang sirain ng kabiguan o ng papuri. Yon, foundation first. Okay, I get that. Ano yung pangalama? Pangalawa, magtatag ng ritmo ng ebanghelyo at panalangin. Ang sabi dito, maglaan ka ng isang lingguhang ritmo para sa panalangin at makabuluhang pag-usap. Hindi kailangang komplikado. Hindi. Pwedeng tuwing Miyerkules ng umaga, maglalaan ka ng 15 minutes para magdasal. O tuwing Biyernes, may kausaping kang kaibigan tungkol sa buhay nyo. Parang pag-eehersisyo lang yan, no? Kung hihintayin mo lang yung gana, yung passion, baka minsan sa isang buwan ka lang makapag-workout. Totoo. Pero kung may schedule ka, kahit wala ka sa mood, gagawin mo. At yun yung nagpapalakas sa'yo sa katagalan. Gusto ko yung sinabi dito, structure is the beginning of sustainability. Ang estruktura ang simula ng pagiging pangmatagalan. Eksakto. Okay, so identity, tapos rhythm. Pangatlo, Ang pangatlong hakbang ay medyo challenging para sa marami. Isama ang komunidad sa iyong misyon. Humanap ka raw ng 1 o 2 tao na makakasama mo sa paglalakbay. Isang komunidad na pwede mong pagkatiwalaan, na pwede kang maging honest. yeah, at nakakatulong sa iyong suriin at patatagin ang iyong layunin. Hindi ito solong laban. Hindi talaga. Pero ito yung mahirap para sa iba. Paano kung introvert ka? O paano kung wala kang makitang community na swak sa'yo? Parang mas madali pang mag-isa na lang. Kinikilala ng source na mahirap yan, pero binibigyang diin niya na non-negotiable ito. Ang isang calling o tawag daw ay parang isang apoy. Kung iiwan mong mag-isa, mamamatay ito. Pero kung pagsasama-samahin mo ang mga nag-aapoy na uling, mas lumalakas ang apoy ng bawat isa. Ang community ang humuhubog sa atin, nagko-correct sa atin, at nagpapaalala sa atin ng ating identidad kapag nakakalimutan natin. So, kailangan ng intentional na paghahanap o kahit pagbuo ng maliit na grupo. Okay? I see the value. So, identity, rhythm, community. Pang-apat, ito yung nagustuhan ko kasi napaka-practical. Bumuo o sumali sa isang prosesong kayang ulitin ng iba. Yes, napakahalaga niyan. Ang paliwanag dito, kung hindi ito kayang gayahin, hindi ito maaaring dumami. Anong ibig sabihin niyan? Sinasabi dito na kailangan nating iwasan ang mga sistema na nakadepende lang sa isang superstar na leader o isang napakakomplikadong programa. Kasi kung yung paglago ng isang tao ay nakasalalay sa karisma ng isang tao, anong mangyayari kapag umalis yung taong yon? Mawawala lahat. Mawawala. Ang tunay na movement ay binubuo ng mga simpleng proseso na kayang ituro ng kahit sino sa iba. Discipleship na hindi centralized, kundi organic at madaling ipasa. Dapat nag-aaral para sa sarili mo. Habang natututo ka, dapat iniisip mo na rin, paano ko kaya ito ituturo sa iba sa simpleng paraan? Yes, that shifts everything. At yung huli, ang panglima. Ang panglima ay ang pagbuo ng lahat ng ito sa isang personal na plano, sumulat ng personal na rule of life para sa misyon. Rule of life? Parang ang legalistic pakinggan ng rule. Hindi ba ito set of rigid rules para mag-guilty ka kapag hindi mo nasunod? Magandang tanong yan. Inililinaw ng source na hindi ito tungkol sa legalismo. Ito ay tungkol sa intentionalidad.
Para itong balangkas na tunutulungan kang isabuhay yung mga gusto mong talagang mangyari. Magbigay ka ng example. Halimbawa, sa rule of life mo, pwedeng nakasulat, maglalaan ako ng oras para sa katahimikan tuwing umaga o hindi ako magbubukas ng email pagkatapos ng 8 p.m. para sa pamilya ko. Okay. O makikipagkita ako sa accountability partner ko tuwing Biyernes, mga ganon. Oo, ginagawa nitong konkreto at pangmatagalan ang magagandang intensyon. Dahil ang intensyon, kung walang istruktura, ay hangin lang nadadaan. Grabe, ang dami nating napag-usapan mula sa problema ng mababaw na sigasig, sa panganib ng gap, hanggang sa mga konkretong solusyon. Kung lalagumin natin, ano ang ibig sabihin ng lahat nito para sa iyo na nakikinig? Ang aral mula sa mga sulating ito ay hindi lang tungkol sa paggawa ng mas marami, kundi sa pagiging isang tao na mas malalim ang pagkakaugat. Hindi ito finish line kundi isang bagong panimula. At ang panguling mensahe ay malinaw. Ang kailangan daw ng mundo ngayon ay hindi lang mga masisigasig na tao, kundi mga formed disciples. Ano ang formed disciple? Mga taong kayang magbahagi ng kanilang paniniwala ng may kalinawan, manalangin ng may lalim at kumilos ng may karunungan at pagtitiis. At sinasabi dito na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi madalas nakikita sa mga malalaking palabas o produksyon. Kundi saan? Mas madalas, nakikita ito sa tahimik at tuloy-tuloy na katapatan ng mga taong hinubog. Parang isang buto na dahan-dahan ngunit tiyak na lumalago sa ilalim ng lupa bago pa man natin makita ang anumang bunga sa ibabaw. Kaya, ang tanong na iniiwan namin para pagnilayan mo ay ito. Sa mga aspeto ng buhay mo kung saan nararamdaman mo ang pagkaubos ng iyong paunang sigasig, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa misyon mo, ano ang isang maliit at simpleng ritmo o gawi, hindi isang engrandeng plano na maaari mong simulan ngayon para sa pangmatagalang paghubog. Sa halip na umasa ka na lang sa susunod na bugso ng inspirasyon.